Dumirinig ng panalangin, bawat daing, bawat higpit ay iyong nababatiin. Kami sa'yo ay lumalapit, kami sa'yo ay dumaraing. Dinggin itong pagsamo, tanggapin ang paglapit. Ikaw ay Diyos na sumasagot, dumidinig ng panalangin, bawat daing, bawat higpit ay iyong nababati. Kami sa'yo ay lumalapit, kami sa'yo ay dumadaing. Dinggin itong pagsamo, tanggapin ang paglapit. Ikaw ay Diyos na mabuti at tapat. Ang mga pangako mo, Diyos, sa amin ay sapat. At kung kami ay naniningning, at ang paligid ay kay dilim, kami ay dadalangin, kami ay dadaing sa Diyos na sumasagot ng panalangin. Kami sa'yo ay lumalapit, kami sa'yo ay dumadaing. Dinggin itong pagsamo, tanggapin ang paglapit. Ikaw ay Diyos na mabuti at tapat. Ang mga pangako mo, Diyos, sa amin ay sapat. At kung kami ay naniningning, at ang paligid ay kay dilim, kami ay dadalangin, kami ay dadaing sa Diyos na sumasagot ng panalangin. Ikaw ay Diyos na mabuti at sapat. Ang mga pangako mo, Diyos, sa amin ay sapat. At kung kami ay naninimdim, at ang paligid ay kay dilim, kami ay dadalangin, kami ay dadaing sa Diyos na sumasagot ng panalangin. Magandang gabi sa ating lahat. Tayo pinagpalat muli sama-sama sa ating midweek service. Inaanyayahan ko ang lahat na tumayo, tayo manalangin. Tayo manalangin. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po muli po ninyo kaming tinipon upang magsama-sama sa pananambahan. Nawa samahan po ninyo kami, Panginoon, ngayong gabi. Ihanda ang aming puso't isipan sa pakikinig ng mga mensahe. Kayo po ang Diyos at tagapagligtas at hari ng aming buhay. Kayo po ang aming papupurihan. Maging biyaya at kalakasan nawa
ng aming kaluluwa ang mga mensaheng inihanda para sa inyong mga anak. Maging sa online, salamat po sa panahon na inyong inilaan sa amin. Patawarin po ninyo kami, Panginoon, sa aming mga pagkasalanan at linisin nawa sa aming mga karumihan upang maging kalugod-lugod kami sa inyong harapan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Manatili na tayo umawit sa Panginoon. Good evening po sa ating lahat. Ulit-ulitin kong ipahain sa iyo mga pasasalamat at papuri sa Hari ng mga hari, ang Diyos noon, ngayon, at sa habang panahon. Uulit-ulitin ko sa awitin ang kakahang kong gawa. Ulit-ulitin kong ipahayag sa iyo ang nag-uumapaw na damdamin ng pag-ibig kong hain sa labis mong pagmamahal na hindi mapapagal kahit na di matumbasan. Sa kawalan ay sasabihin, mahal kita. Pagsamba at papuri ay para sa'yo, bilang pasasalamat, handog ay buhay ko. Pagsamba at papuri ay para sa'yo, at hindi magsasawang ulit-uliting itaas ang ngalan mo. Ulit-ulitin kong aawitin sa iyo mga pasasalamat at papuri sa Hari ng mga hari, ang Diyos noon, ngayon, at sa habang ulit-ulitin ko, Diyos, na awitin kahanga mong gawa. Ulit-ulitin kong ipahayag sa iyo ang nag-uumapaw na damdamin ng pag-ibig kong hain sa labis mong pagmamahal na hindi mapapagal kahit na di matumbasan. Kawalan ay sasabihin, mahal kita. Pagsamba at papuri ay para sa'yo, bilang pasasalamat, handog ay buhay ko. Pagsamba at papuri ay para sa'yo, at hindi magsasawang ulit-ulit itaas ang ngalan mo. Pagsamba at papuri ay para sa'yo, bilang pasasalamat, handog ay buhay ko. Pagsamba at papuri ay para sa'yo, at hindi magsasawang ulit-uliting taas ang ngalan mo. At hindi magsasawang ulit-uliting itaas ang ngalan mo. Sa pong awitin, alay sa'yo. Tanging hangat ko'y makapiling ka, mo'y mamasdan. Ikaw ang tangi kong kagalakan, magpakailan pa man. Alay sa'yo ay pagpupuri, wala
kaguluhan ng puso ko. Ikaw lang ang tugon. Wala nang takot sa piling mo. Apaw ang biyaya mo. Alat sa'yo ay pagpupuri. Walang tumbas na pagsamba. Ikaw lamang ang tanging daan. Ikaw lamang ang susundan. Jesus, ikaw ang dakilang Diyos. Puso ko ay handog. Gawin mo lamang ang iyong lingkod. Kagalak ay lubos. Alay sa'yo ay pagpupuri. Walang tumbas na pagsamba. Ikaw lamang ang tanging daan. Ikaw lamang ang susundan. Ikaw lamang ang tanging daan. Ikaw lamang ang susundan. Tayo naman po'y umikot at magkamayan sa bawat isa. Sa Nod Online, lawing nabot ng ligay ng buhay. Ligay ng buhay. Kung kilala mo si Kristo, ligaya ng buhay. Kung siya'y manunubos mo, babaguhin ang buhay. Kung siya ay kakamtan, ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Ligaya ng buhay. Kung kilala mo si Kristo, ligaya ng buhay. Kung siya'y manunubos mo, babaguhin ang iyong buhay. Kung siya ay iyong kakamtan, ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Maraming salamat po. Mari na po tayo magsiyo po. Tayo nang point ako na sa ating mga announcements and reminders. Yan. Yung daily Bible blessings, yan, every morning from Monday to Saturday. And Bethany Members Group Chat, Facebook page, and YouTube channel. At para naman po sa ating midweek service and prayer meeting. And every 7 p.m. Wednesday night, meron tayo face-to-face and Facebook live stream. At para naman po sa ating Sunday worship service, tuwing Sunday, start of 9 a.m. Face-to-face and Facebook live stream. Yan, para mo sa ating susunod na tema ngayong linggo ay italagang iyong puso sa Diyos. Matatagpuan sa Ikalawang Kronika, chapter 16, verse 9. At meron buti tayong Go Ye Cubao. Yan, every Wednesday and Saturday. And track distribution every Saturday. And meron din po tayong home Bible studies for 5 families. San Mateo Rizal every Thursday. At meron din po tayong home Bible study, prayer meeting, fellowship, and monthly worship service sa Camarin, Caloocan City every Friday. At para naman po sa ating worship service sa Taytay Rizal every Saturday. At atin din pong Lord's Supper every last Sunday of the month. And special mission gift giving every last Sunday of the month din. At
sa ating pong pinaka-inaabangan na 35th Mission Conference and 59th Church Anniversary sa December 18 to 22, 2024. Yan, ninayang pong bawat isa na tayo muling umawit sa ating Panginoon, ating pong awiting sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Pag-ibig ang siyang pumukaw sa ating puso at kaluluwa at siyang nagdulot sa ating buhay, liwanag sa dilim at asa. Pag-ibig ang siyang buklod natin, di mapapawi kailan pa man sa puso't diwa. Tayo'y isa lamang kahit na tayo ay magkawala, pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y buo, ay huwag limutin na may Diyos tayo na nagmamahal. Sikapin sa ating pagtungo, ipamalita sa buong mundo. Pag-ibig ng Diyos ang siyang sumakop sa bawat pusong uhaw sa pagsuyo. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo na nagmamahal. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo na nagmamahal, nagmamahal. Kaya tayo po'y magsiupo lahat. At atin naman pong ihanda ating puso't isipan para sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Para po sa ating tagapagsalita, ating pong tawagin, Brother Renato Alegre. Magandang gabi sa ating lahat. Magandang gabi sa mga nasa online. Tayo muli sama-sama sa ating midweek service. Ang pamagat ng ating mensahe ngayong gabi. Mali. Sandali. Malabo. Yan. Ang pamagat ng ating mensahe ngayong gabi, ang muling pagkabuhay ng lahat. Muling pagkabuhay ng lahat. Totoo, bubuhayin ang lahat ng mga patay, hindi upang maging sumbi, kundi upang hatulan ng Panginoon. Makikita ang ating teksto sa Daniel Kapitulo 12, versikulo 2 at 3. Daniel Kapitulo 12, versikulo 2 at 3. Inaanyayahan ko muna kayong tumayo upang basahin natin ang ating teksto. Sabay-sabay natin basahin. Ay, nakikita sa ating screen. Daniel Kapitulo 12, versikulo 2 at 3. Sabi dito sa 2, banda basa.
Muling mabubuhay ang maraming mga namatay sa lahat ng panig ng daigdig. Ang iba'y sa buhay na walang hanggan at ang iba naman sa kaparusahan walang hanggan. Sa 3, ang marurunong na pinuno ay magniningning na gaya ng liwanag sa langit at ang mga umaakay sa marami sa pagiging matuwid ay sisikat na parang bituin magpakailanman. Maraming salamat sa pagbasa ng salita ng Diyos. Tayo muna manalangin. Salamat po, Panginoon Diyos, sa mga salitang aming binasa at pagbubulay-bulayan. Nawa pa magbigay hamon at kalakasan sa amin ang katotohanan ng muling pagkabuhay ng lahat. At maging handa kami sa lahat ng oras. Samahan po nawa ninyo ang inyong lingkod, pagkalooban ng karunungan, kaalaman sa pagpapahayag ng inyong mga mensahe. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Diyos. Amen. Nari na kayong magsiupo. Ang muling pagkabuhay ng lahat. Lahat tayo mabubuhay. Sabi nga, talaga ba? Ito ang tanong, ano po? Talaga bang bubuhayin niya tayo muli? Bubuhayin tayo ng Diyos muli? Kayo ba ay naniniwala na pagkatapos ng buhay na ito ay may isa pa tayong buhay? Ayan. Opo, dapat tayong maniwala. Dahil yan po ang sinasabi ng Biblia. Ayan po ang sinasabi ng Biblia na hindi magmimintis, hindi tao ang nagsasabi nito, kundi ang Panginoon. Na pagkatapos ng kamatayan, ay may muling pagkabuhay. Dapat lamang dahil, ayon nga sa unang Korinto Kapitulo 15, versikulo 19, sabi nga dito, kung ang buhay na ito lamang ang ating pag-asa kay Kristo, tayo na ang pinakawawa sa lahat ng tao. Kung ang ating buhay lamang dito sa sanlibutan ang ating inaasahan kay Kristo. Ano po? Bakit kamo? Bakit? Dahil sa halip na ibigay natin ang ating sarili sa Panginoon at sa iba at naghihirap at nagsasakripisyo para dito, sana ay nagpakasarap na lamang tayo. Ano po? Kaysa magpakahirap. Kung ang ating hinahangad ay sa sanlibutan lamang. Ngunit ang isang bagay na nakapagtataka ay ito. Isang bagay. Bakit kaya sinasabi natin na naniwala tayong may susunod na buhay? Ngunit parang nabubuhay tayo para lamang sa kasalukuyan. Ano po? Para lamang sa kasalukuyan, hindi natin iniisip ang sa hinaharap. Pasarap dito, pasarap doon. Dito lamang umiikot ang buhay sa pagpapakaligaya sa sanlibutan. Kung halimbawa, kung halimbawang ikaw ay may US visa, napupunta na sa USA, sa Amerika, ba US visa? Siyempre US visa, Amerikan punta. At hindi na babalik sa Pilipinas. Ano po? Bibili ka pa ba ng lupa dito sa Pilipinas? O dadalhin na lamang lahat ng pera sa Amerika? Ang lupa hindi mo mabibitbit, hindi mo mailalagay sa malita. Samantalang pera pwede. Opo. Para saan tayo? Para saan tayo mas nag-iipon ng yaman? Opo. Para saan?
Dito sa lupa o sa langit? Kaya po. Dito sa lupa, marami ng mayayaman. Hindi na tayo makakapantay sa kanilang kayamanan. Subalit sa langit, pantay-pantay. Mayayaman tayong lahat. Ito ang isang hamon na atin nakikita sa ating teksto, sa ating mga puntos. Una, ang katotohanan ng muling pagkabuhay. Opo, totoo na muling mabubuhay ang mga namatay. Ang pangalawa, ang katotohanan ng walang hanggang hantungan. Opo. Dalawa, ang walang hanggang hantungan, ang buhay na walang hanggan, at ang impyerno. Mamili tayo doon kung saan tayo. Mas maganda sa langit, hindi po ba? Ayon dito sa atin, unang bahagi, ang katotohanan ng muling pagkabuhay. Ayon nga sa Daniel, sa ating teksto, Daniel Kapitulo 12, versikulo 2, muling mabubuhay ang maraming mga namatay sa lahat ng panig ng daigdig. Ang iba'y sa buhay na walang hanggan at ang iba na may sa kaparusahan walang hanggan. Opo. Muling mabubuhay ang maraming mga namatay. Marami nang nahihimbing sa lupa, marami na ang mga namatay. Patong-patong na. Dati ilinilibing. Ngayon pinapatong na mas mataas, pataas ng pataas na. Marami na sila. Sila ay babangon sa muling pagkabuhay. Yan. Bubuhayin sila ni Kristo para hatulang. Mapapansin ang ilan mga bagay, ano po? Ang muling pagkabuhay ang nang mangyayari sa lahat ng tao. Mangyayari sa lahat ng tao. Hindi pipiliin kundi lahat. Opo. Maging mananampalataya o hindi. Mabubuhay po yan. Ligtas o hindi. Mabubuhay. Ayon sa Juan Kapitulo 5, versikulo 28 at 29. Sabi dito, sa Juan 5:28, sabi dito, huwag ninyo itong pagtakhan, sapagkat darating ang oras na maraming maririnig ng mga patay ang kanyang tinig. Huwag ninyo itong pagtakhan. Bakit? Sila'y, sub 29, sila'y muling mabubuhay. Opo. Sila'y muling mabubuhay. Lahat ng gumawa ng kabutihan ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At lahat ng gumawa ng kasamaan ay paparusahan. Ayan po. Kaya huwag tayong magtaka. Dahil ito'y nakasulat na sa Biblia. Isa sa katuparan na lamang po ng Panginoon. Bubuhayin ang mga namatay. Makakarinig ba ang patay kung hindi muna bubuhayin? Siyempre, bubuhayin muli. Hindi po ba? Sila'y mabubuhay. Ang lahat ng nasa libing o nasa libingan ay maririnig ang tinig ng anak ng Diyos. At babangon, hindi upang manakot, kundi upang hatulan. Ang gumawa ng mabuti, patungo sa buhay. At ang gumawa, babangon ang masama sa paghatol. Kung kaya mabuti man o masama, sila ay babangon. Babangon muli. Ano po? Mabubuhay. Mabubuhay muli. Sasabihin ng iba, hindi nga.
Mabubuhay pa kaya ang patay? Ito ay tiyak na mangyayari. Tiyak na mangyayari. Opo. Sabi ng Gawa, Kapitulo 17:31. Sabi nga dito, sapagkat itinakda na niya ang araw ng paghuhukom sa sanlibutan. Itinakda na po ang paghuhukom sa sanlibutan. At ito'y buong katarungan niyang gagawin sa pamamagitan ng isang tao na kanyang hinirang. Pinatunayan niya ito sa lahat ng ang taong iyon ay kanya muling buhayin, si Kristo. Opo? Ito'y tiyak mangyayari dahil sapagkat itinakda na niya ang araw ng paghuhukom sa sanlibutan. Walang makakatakas mula kay Kristo. Wala. Lahat tayo haharap sa kanyang hukuman. Maging masama o mabuti. Excuse me po. Ang mga namatay ay hindi mawawala na lamang o habang panahon mananatiling nakagapos sa kanilang patay na katawan. Opo. Hindi mananatili sa kanilang patay na katawan ang mga namatay. Sila'y babangon po. Hindi tayo mga hayop. Hindi tayo tulad ng mga hayop na pag namatay, wala na. Kasi ang iba, inuulam. Kaya hindi na makita. Saan ang diretso? Kayo nang bahala mag-isip, ha? Wala rin pagtakas ang gumawa ng masama. Walang pagtataguan. Opo. Kahit saan sila bumaling ng panig ng sanlibutan, wala silang pagtataguan. At hahabulin sila. Higit pa sa libingan. Impyerno ang maghahabol sa kanila para sa mga masasama. Opo. Kaya nakakatakot pagka ang impyerno ang maghabol. Ang pagbabago sa muling pagkabuhay ay pagbabago rin. Pagbabago hindi lamang ng kaluluwa, kundi pati ng katawan. Opo. Hindi lamang ng kaluluwa, pati ng katawan. Kung kaya ang kamatayan ay hindi katapusan, kundi hakbang tungo sa panibagong simula. Opo. Hakbang sa bagong simula. Ano po? Bagong punla, bagong buhay. Sa dating buhay, kailangan ng tubig, pagkain, upang mabuhay. Sa bagong simula ang buhay na walang hanggan. Ang buhay na dati nabubulok. Ang bago pang walang hanggan. Tayo ba ay nakahanda? Nakahanda na sa atin haharapin buhay matapos tayong mamatay? Tayo ba ay nakahanda na? Dapat tayo ay maghanda at handa. Opo, hindi para magbaon ng pansit para pampahabang buhay. Ano po? Maghanda tayo habang narito pa tayo sa lupa o sa libutan. Gumawa tayo ng mabuti. Ihanda ang ating sarili sa pagharap sa Panginoon. Na huwag tayo magbabaon ng pansit, bawal doon, ha?
mag-isip at mamuhay hindi lamang para sa kasalukuyang buhay, kundi para sa hinaharap. Opo. Ang kasalukuyan ay iiwan sa sanlibutan. Mabuhay din naman tayo para sa hinaharap o sa darating. Opo. Tayo ba ay handa na? Anumang oras, anumang araw, magwawakas ang ating buhay. Opo. Handa na sa kabilang buhay. Kung hindi pa, may oras pa samantalahin ang pagkakataon. Mahirap na maiwan at mapasama papunta sa impyerno. Hindi lamang malungkot, kundi maliw din ukol sa mga pumanaw. Opo. Huwag tayong malulungkot sa mga pumanaw. Maaliw din tayo. Ang mga pumapanaw kasi nung araw ng kabataan ko, pagka may patay, ang manalulungkot lang, yung mga kamag-anak ng patay. Pero yung mga nakikipaglamay, natutuwa. Bakit? May biskwit at kape libre. Yun, nung araw. Kaya hindi dapat tayo malungkot. Dapat tayong maaliw din. Opo. Nakakalungkot, ang mga pumapanaw na walang tiyak na pupuntahan. Walang tiyak na patutunguhan. Nakakaaliw naman ang pumanaw na mayroong katiyakan ng pupuntahan dahil sila ay may pupuntahan nga. May pupuntahan. Ito ang sinasabi ni Kristo kay Marta. Maaring may dalawang kahulugan ito. Muling binuhay ni Kristo at muling pagkabuhay ng lahat. Ayon dito sa Juan Kapitulo 11, versikulo 23 at 24, sabi dito, sa 23, muling mabubuhay ang iyong kapatid, sabi ni Jesus. Muling mabubuhay ang iyong kapatid. Sabi kay Marta, magtiwala na mabubuhay sa sinabi ni Kristo. Dapat magtiwala. Sa 24, sumagot si Marta, nalalaman ko pong siya ay mabubuhay muli sa huling araw. Ayan. Binuhay nga si Lazaro ng Panginoon Hesus at mayroon pang muling pagkabuhay. Ang susunod, ang muling pagkabuhay. Ang ating pangalawang bahagi, ang katotohanan ng walang hanggang hantungan. Ang katotohanan ng walang hanggang hantungan. Sabi nga sa ating teksto sa Daniel Kapitulo 12, versikulo 2 at 3, muling mabubuhay ang maraming mga namatay sa lahat ng panig ng daigdig, ang iba'y sa buhay na walang hanggan, at ang iba namay sa kaparusahan walang hanggang. Sa 3, ang marurunong na pinuno ay magniningning na gaya ng liwanag sa langit, at ang umaakay sa marami sa pagiging matuwid ay sisikat na parang bituin magpakailanman.
Ito po ang sabi ng ating teksto. Ano po? Ang ilang babangon muli ay babangon muli sa walang hanggang buhay. Ano? Ang mga gumawa ng mabuti. Ang iba naman ay babangon sa kaparusahan, walang hanggan ang mga gumawa ng masama. Ayun. Mabubuhay muli ang maraming mga namatay sa lahat ng panig ng daigdig. Halo-halo yan, may masama at mabuti. Ang mga umaakay sa marami sa pagiging matuwid ay sisikat na parang bituin magpakailanman. Opo. Ang mga umaakay sa marami ang umaakay sa marami sa pagiging matuwid ay sisikat parang bituin magpakailanman. Ang marurunong na pinuno ay magniningning na gaya ng liwanag sa langit. Ano po? Isang mahalagang tanong. Ano po? Isang mahalagang tanong. Ang muling pagkabuhay ba ay tinuro sa matandang tipan? O isa lamang likhang turo sa bagong tipan? Maliban sa ating teksto, ano po? Mayroon iba pang teksto sa matandang tipan. Ito po ay sa Hub, Kapitulo 19, versikulo 26. Sabi dito, pagkatapos na maubos itong aking buong balat, makikita ko ang Diyos kahit laman ay maagnas. Opo. Makikita niya muli ang Diyos kahit paubos ang kanyang laman. Ano po? Naniniwala si Job na makikita niya ang Panginoon Diyos. Tiyak na mabubuhay. Sa Awit Kapitulo 73, versikulo 23 at 24, sabi dito, gayunpamay, sinasamahan mo ako sa aking paglakad ay inaakay mo. Ayun po. Sa 24, ang mga payo mo'y umaakay sa akin, marangal na ako'y iyong tatanggapin. Tatanggapin muli. Tatanggapin ng Panginoon ang mga matuwid ng mga namatay. Sa Isaiah Kapitulo 25 at 8, sabi dito, 25:8, lubusan ng pupuksain ng Panginoon Yahweh ang kamatayan at papahirin ang mga luha sa kanilang mga mata. Aalisin niya ang kahihiyan. Kahihiyan ang kanyang bayan. Lubusan ng pupuksain ng Panginoon Yahweh ang kamatayan. Wala nang luluha pa. Dahil buhay, mabubuhay. Sa Isaiah 26:19, ngunit muling mabubuhay ang mga anak mong namatay, mga bangkay ay gigising at aawit na may galak. Kung paano ang hamog sa lupa ay nagpapasariwa, ang Espiritu ng Diyos ay nagbibigay buhay. Muling mabubuhay ang mga anak mong namatay. Mga bangkay ay gigising at aawit na may galak. Mabubuhay at gigising. Ayon nga sa ating teksto sa Daniel 2, muling mabubuhay ang maraming mga namatay sa lahat ng panig na daigdig. Ang masasama na mabubuhay at ang mga bubuti, ang masasama at ang mga mabubuti na mabubuhay, ang mga masama ay mapapahamak. Mapapahamak ang pagsasalarawan ng paghatol sa mga masasama at kanilang hantungan
na walang hanggang paghihirap. Ayon sa pahayag, Kapitulo 20, versikulo 11 hanggang 15. Sabi dito, sa pahayag, Kapitulo 20, versikulo 11 at 15, ang paghatol sa mga masasama. Sabi dito sa 11, pagkatapos nito, nakita ko ang isang malaking tronong puti at ang nakaupo doon naglaho ang lupa at langit sa kanyang harapan at hindi nakita pangmulian. Sa malaki at maputing trono, luklukan, doon ang paghatol, hahatulan ang mga masasama. Sa 12, nakita kong nakatayo sa harap ng trono ang mga namatay, maging dakila at hamak, at binuksan ang mga aklat, binuksan ang isa pang aklat, ang aklat ng buhay, hinatulan ang mga patay ayon sa kanilang ginawa, batay sa nakasulat sa mga aklat. Ayun po. Kung nakasulat o hindi sa aklat ng buhay ang kanilang mga pangalan at ang kanilang ginawa, doon nakasulat. Doon po ang ang basihan ng paghatol. Sa 13, iniluwa ng dagat ang mga patay na naroon, iniluwa din ng kamatayan at ng daigdig ng mga patay ang mga nakalagak sa kanila. Hinatulan ang lahat ayon sa kanilang mga ginawa. Kahit ang mga namatay sa dagat, iluluwa ng dagat, ano po? Yung mga nalunod. Sa 14, pagkatapos ay itinapon din sa lawa ng apoy ang kamatayan at ang daigdig ng mga patay. Ang lawa ng apoy ay ang pangalawang kamatayan. Doon sila ilalagak ang mga masasama. Sa 15, itinapon sa lawa ng apoy ang sinuman hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Kaya dapat tayo nakatala sa aklat ng buhay ang ating pangalan. Huwag tayo mag-a-absent. Ano po? Ang masasama ay itatapon sa dagat-dagatang apoy. Ayun po ang paghatol ng Panginoon. Pagkawala sa talaan ng pangalan mo, sa aklat ng buhay, alam na ang bagsak. Hindi ka pumasa sa exam sa impyerno, dagat-dagatan apoy. Ang mga matuwid, sila itinuturing na mga marurunong bilang kumikilos ng wasto at akma sa banal na kalooban ng Diyos. Ayun nga sa ating teksto sa Daniel 12:3. Ang marurunong na pinuno ay magniningning gaya ng liwanag sa langit at ang umaakay sa marami sa pagiging matuwid ay sisikat na parang bituin magpakailanman. Ano po? Sila ay tinuring na mga marurunong bilang kumikilos ng wasto at akma sa banal na kalooban ng Diyos. Kumikilos ng tama at akma sa kalooban ng Diyos upang ituring ng mga marunong. Sila ang mga umaakay ng mga kaluluwa sa Panginoon. At dahil dito ay magniningning habang panahon. Umaakay ng mga kaluluwa. Hindi nagbubutas ng bangko, kumikilos
Hindi lamang nakaupo. Ang basketballista ang laging nakaupo. Halimbawa lang po ang basketballista ang laging nakaupo ay hindi nakikilala o sisikat kapag nakabangko. Hindi naglalaro. Opo. Kaya upang magnining habang panahon, ay magbahagi ng Ebanghelyo sa mga hindi paligtas. Opo. Kung kaya, magkaroon tayo ng malasakit at habag sa mga hindi pa ligtas. Opo. Huwag tayo magbutas ng bangko para magningning tayo sa langit, mag-akay tayo ng kaluluwa. Magkaroon tayo ng habag sa hindi paligtas bilang hindi mananampalataya. Tiyak ang kanilang paghatol at kapahamakan. Kapahamakan ang naghihintay sa kanila. Kung kaya, magbahagi tayo ng Ebanghelyo at magdala ng kaluluwa sa Panginoon. Kung hindi natin madala, isama na lamang ko. Ganon din yun. Bilang katibayan ng ating pagiging marunong kumilos ng wasto at akma sa kalooban ng Diyos. Upang maging tiyak at patunayan natin ang ating pagniningning magpakailanman o habang panahon. Panghuli, bilang hamon na rin, isa puso ang mga katotohanan ng muling pagkabuhay at walang hanggang hantungan. Opo. Huwag natin iwaglit sa atin isipan, kundi sa puso natin. Tandaan natin na totoong na mayroon mangyayari at magaganap. Ang kamatayan ay hindi wakas. At ang mahalaga ay ang pagkatapos nito. Opo. Pagkatapos nito ng kamatayan at ang pagtuunan at ang patutunguhan natin kung kanan o kaliwa. Yan po ang mahalaga. Sa kanan, langit. Kaliwa, impyerno. Yan ang pagtuunan natin ng pansin kung saan tayo tutungo. Gayuin bahagi ng araw-araw na buhay ang mga katotohanan ito. Ano na bang paghahanda ang ginawa para sa kabilang buhay? Yan. Magandang gabi. Purihin ang Panginoon. Tayo manalangin. Salamat po, Panginoon, sa mga aral na ito, na ang katotohanan ng muling pagkabuhay ng lahat, nawa ay sa puso namin na ang kamatayan ay hindi wakas kundi simula ng buhay na walang hanggan. Nasa inyo po, Panginoon, ang aming pag-asa. Kung hiwalay kami sa inyo, kami na po ang pinakakawawang tao. Nawa tulungan po ninyo kaming magliwanag sa iba upang patuloy kaming magbahagi ng Ebanghelyo at magdala ng kaluluwa sa inyo, Panginoon. Maging bahagi na nawa sa araw-araw naming buhay ang katotohanan nito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Sa ating pagkakaloob, ayon sa ating teksto, sa
pangalawang Korinto, Kapitulo 8, versikulo 2 at 3. Sabi dito, kung paano sa maraming pagsubok sa kapighatian, ang kasaganaan ng kanilang katuwaan at ang kanilang malabis na karukhaan ay sumagana sa kayamanan ng kanilang kagandahan loob. Sapagkat ayon sa kanilang kaya, ay nagpatotoo ako at higit pa sa kanilang kaya, ay nagsiabuloy sila sa sariling kalooban. Ibigay po natin sa Panginoon ang pinakamahusay na handog na may pag-ibig at kagalakan. Tayo po ay manalangin. Salamat po, Panginoon, sa natapos na pagbabahagi sa salita ng Diyos. Nawa lagi kayong manguna sa amin sa araw-araw na aming buhay, lalo na sa aming paghahanap buhay. Pagkalubang po namin kami ng kalakasan ng katawan upang patuloy kaming magbigay ng bahagi sa amin tinatangkilik. Nawa hipuin mo ang puso ng bawat isa upang magkaloob na may pag-ibig at kagalakan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Diyos. Amen. Tayo magpasalamat. Panginoon Diyos na makapangyarihan, nagpapasalamat kami sa natapos sa aming pagkakaloob. Nawa ang salaping aming nakalap ngayong gabi ay yung pagpalain, magamit nawa sa bahay-sambahan ng naayon sa iyong kalooban. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Diyos. Amen. Ngayon po bawat isa, tayo po tumayo at muling umawit sa ating pawakas na awitin. Diyos dakilang. Ikaw ang may likha, ikaw ang may yakda nitong buhay namin. Aming Panginoon, sa habang panahon, kay buti mo sa amin. O purihin ka, o purihin ka, ang lahat magsasabi, Diyos purihin ka, o dakila ka, o dakila ka, ang lahat magsasabi, Diyos dakila ka. Ikaw ang may likha, ikaw ang may yakda nitong buhay namin. Aming Panginoon, sa habang panahon, ay buti mo sa amin. O purihin ka, o purihin ka, ang lahat magsasabi, Diyos purihin ka, o dakila ka, o dakila ka,
magsasabing, Diyos, dakila ka. Ang lahat magsasabing, Diyos, dakila ka. Ganito po tayo nakatayo para po sa ating pawakas na panalangin. Panginoon Diyos sa makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami sa natapos naming pananambahan. Salamat po sa inyong presensya. Nawa ang mensaheng aming napakinggan ay magbigay hamon sa aming puso. At lalo nawa kaming magsigasig sa pagbabahagi ng Ebanghelyo sa iba, upang maligtas din naman sa tiyak na kapahamakan ang nagnanais sumunod sa inyo. Salamat po, Panginoon, sa katotohanan na muling nabubuhay ng lahat ng sa paghatol. Nawa ang mensaheng aming pinagbulay-bulay ay aming isapuso at isagawa sa araw-araw naming buhay. Salamat po sa lahat ng mga kabahagi at gumanap sa gawain ngayong gabi. Nawa ang pagpapala at karunungan ay patuloy dumaloy sa atin lahat. Salamat din sa mga nakasubaybay sa online. Nawa ang pagpapala namin ay ganon din sa inyo. Nawa ang aming mga samot dalangin, kung inyo pong lulubin, inyo pong tugunin. Sa aming pag-uwi, ingatan po ninyo kaming makarating ng ligtas sa aming tahanan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen.